Ito po ay kwento ng aking lola. Noong taong 1900s, may isang bahay na matatagpuan sa gitna ng isang makapal na kagubatan. Ang bahay na ito ay pagmamay-ari ng isang matandang mag-asawa na sina Mang Rico at Aling Sofia. Sila ay nag-iisa lamang sa bahay na iyon at walang anak. Isang gabi, Sir Jay, may isang bagong guro na nagngangalang Gino na dumating sa bayan. Siya po ay nagtuturo sa isang maliit na paaralan na malapit sa kagubatan. Nang madinig niya ang tungkol sa bahay ni Mang Rico at Aling Sofia, ay agad siyang nagpasyang bisitahin sila. Nang dumating si Gino sa bahay, napansin niya ang kakaibang itsura nito. Ang bahay ay may mga bintana na nakasarado at ang pintuan ay may mga takod. Si Mang Rico ang sumalubong sa kanya at pinayagan siyang pumasok. Sa loob ng bahay, nakita ni Gino ang mga kakaibang bagay. May mga lumang larawan na nakapaskil sa mga pader at mga lumang kasangkapan na nakatago sa mga sulok. Si Aling Sofia ang nagluto ng kanilang hapunan at sila ay nag-usap tungkol sa mga pangyayari sa bayan. Nang gabing iyon, narinig ni Gino ang mga kakaibang tunog. May mga paggalaw sa itaas ng bahay at mga boses na nakakatuwa. At nang umaga, tinanong niya sina Mang Rico at Aling Sofia tungkol sa mga tunog na iyon. Sila ay tumango at sinabi na ang mga tunog ay gawa ng mga multo. Ayon daw sa kanila, Sir Jay, ang bahay ay may mga multo na naninirahan doon. Sila ay nagbabala kay Gino na huwag siyang lumabas ng bahay pagkatapos ng gabi. Nang sumunod na gabi, Sir Jay, nagpasya si Gino na lumabas ng bahay. Siya ay nagpunta sa kagubatan upang maglibot. At habang naglalakad siya, nakita niya ang isang kakaibang ilaw. Siya ay lumapit sa ilaw at nakita ang isang bangkay. Ang bangkay ay may mga mata na nakatitig sa kanya. Si Gino ay natakot at tumakbo palabas ng kagubatan. At nang umaga ay hindi na siya nakita. Nang sumunod na araw, may mga tao na naghanap kay Gino. Sila ay may nakitang sako sa may pintuan ng bahay ni Mang Rico at Aling Sofia. Sila ay pumasok sa bahay at nakita ang mga kakaibang bagay. May mga larawan ni Gino na nakapaskil sa mga pader at mga kasangkapan na nakatago sa mga sulok. Si Mang Rico at Aling Sofia ay hindi na nakita. Mula po noon, Sir Jay, ang bahay ay naging bantay ng mga multo. Ang mga tao ay natatakot nang pumasok sa bahay. At ang mga pangyayari ay isa pa ding palaisipan. May mga tao din sa bayan na hindi na nakita pagkatapos na bisitahin ang bahay. May mga nagbabalita din na ang mga nagpunta sa bahay ay nakakita ng mga multo. Isang gabi, Sir Jay, ay nagpasya si Mang Tony na isang matapang na tao sa bayan na bisitahin ang bahay. Sinabihan siya ng mga tao na huwag siyang pumasok, ngunit hindi po siya nakinig. At nang umaga ay hindi na siya nakita. May mga naghanap po sa kanya, ngunit hindi po siya natagpuan. At kinabukasan, may isang batang babae na nakakita ng isang papel sa kalye at may nakasulat doon na huwag kang pumasok sa bahay sa gitna ng kagubatan. Ang papel ay may piraso ng damit ni Mang Tony. Mula noon, ang mga tao ay natakot nang pumasok doon sa bahay. May mga nagbabalita din na ang bahay ay may mga multo talaga. Maraming taon na ang lumipas, ngunit ang mga tao ay patuloy na natatakot doon sa bahay. May mga nagbabalita din na ang bahay ay may mga multo. At isang araw ay nagpasya si Aling Emma, isang matapang po na babae, na bisitahin ang bahay.
Sinabihan siya ng mga tao na huwag siyang pumasok, ngunit hindi rin siya nakinig. At nang umaga, nakita siya ng mga tao na nakatayo sa harap ng bahay. Siya ay nakatawa at may mga mata na nakatitig sa kanila. Nagtanong ang mga tao sa babaeng si Aling Emma kung ano ang nangyari sa kanya. At sumagot naman si Aling Emma nang hindi ko alam. Dagdag pa niya, nakita daw niya ang mga multo sa loob ng bahay. Mula noon, ang mga tao ay lalo pang natatakot sa bahay. May mga nagbabalita din na ang bahay ay may mga multo. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan. Ang bahay po ay nagbabago. Ang mga bintana ay nagbubukas, pati na din ang pintuan. Isang gabi ay nagpasya si Dr. Jose, isang paranormal investigator na imbestigahan ang bahay. Sinamahan siya ng kanyang mga kasama na sina Alice at Jo Marie. Nang umaga, nakita ng mga tao na nakatayo sila sa harapan ng bahay. Sila po ay nakatawa at may mga mata na nakatitig sa kanila. Nagtanong ang taong bayan sa kanila kung ano ang nangyari sa kanila. Sumagot naman si Dr. Jose nang hindi ko alam, ngunit nakita namin ang mga multo sa loob ng bahay. Mula noon, ang mga tao ay lalo pang mas natatakot sa bahay. Isang araw, nakita ng mga tao ang isang lumang diary sa harapan ng bahay at may nakasulat doon na ang bahay ay may mga sikreto, huwag kang pumasok dito. May mga nagbabalita din na ang bahay ay may mga nakatagong silid. Nang sumunod na araw ay nagpasya si Dr. Jose at ang taong bayan na balikan ang bahay sa gitna ng kagubatan. Pero lahat sila ay nagulat at nagimbal dahil ang bahay ay bigla na lang nawala. Naging misteryo at palaisipan ang tungkol sa bahay sa gitna ng kagubatan na bigla na lang naglaho. Dumating ang napakaraming taon. Ang aming lugar at ang kagubatan ay tinayuan ng napakaraming bahay. Ang aming lugar ay nagbago, pero ang kinatirikan ng bahay na naging misteryo ay tinayuan ng isang pamilya ng bagong bahay. Kilala ang bahay na ito na tinatawag na bahay na pula. Gusto ko pong ibahagi ang aking karanasan na ang isang bakasyon grande ay naging isang bangungot ko habang buhay. Lumaki ako sa isang syudad at nagmula sa mayamang pamilya, pero dahil sa naging pasaway po ako, sa pilitan akong inilipat sa probinsya namin. Kaisa-isa nila akong anak na lalaki, kaya gusto nila na maging responsable ako, kaya po nila ginawa iyon. Hindi na ako nagreklamo dahil naku-curious ako kung ano ba ang buhay sa isang probinsya. At ang isa pa, I'm adventurous person na ini-imagine ko na lang na parang nagbakasyon na din ako. Isa pa ay summer din naman ngayon. I'm 25 years old and yet parang binibaby pa din ako ng mga parents ko. Malaki na po ako para mag-isip ng ide-decide ko sa mga gusto ko, pero mahilig talaga silang mangialam. Kaya pumayag na din ako na pumunta sa probinsya para hindi sila mangulit sa akin. Isang private at peaceful place para sa akin doon sa probinsya dahil may rest house kami doon. Ito po ay may kalayuan sa bayan. Ang bahay ay napapalibutan ng mga tanim ng maisan, kaya madadaanan mo sila palabas ng bahay. Kaka-renovate lang din ang bahay dahil binili ito ng mga magulang ko sa murang halaga dahil old style ito noon. Nang nakarating ako sa probinsya at takip silim na halos, nililibot ko ang bawat sulok ng bahay at pati ang labas. Habang tinutulungan naman ako ng isang caretaker ng bahay
na iakyat ang mga gamit ko sa taas. 2 palapag po kasi ang bahay na ito. Maya-maya ay sinarado ko na ang bintana at sabay ko nang isinara ang pinto ng kwarto. Nasabi ko pa na sobrang nakakapagod habang tumitingin ako sa kisame at nakaramdam po ako ng uhaw. Nag-utos pa ako sa caretaker na nagbababa ng gamit ko na pwede bang ikuha niya ako ng tubig. At sabay na napabangon ako dahil walang sumasagot. At nung bumaba na ako ay nakita ko na wala ngang tao kundi ako lang. Napakamot pa nga po ako ng ulo, Sir Jay, dahil hindi man lang siya nagsabi na aalis na pala siya. Hindi ko na lang inisip yun kung bakit kaya. Nagtungo na lang ako sa kusina, Sir Jay, at uminom ng tubig. Malapit ang kusina at dining area sa living room, kaya tanaw ko ang labas mula sa bintana. At habang umiinom po ako, nakatingin ako sa bintana ko mula sa labas. Napansin ko na may tila tao sa labas at hindi naman siya kalayuan. Hindi ko maaninagan dahil bukod sa bahagyang nahaharangan ng mga maisan ay wala pang street light at hindi rin abot ng ilaw ang bahay sa labas. Tinitignan ko siyang mabuti habang dahan-dahan kong ibinababa ang baso sa mukha ko. Napansin ko na isa tong tao base sa imahe niya na tila may kapayatan at matangkad na kulay itim ang imahe mula sa malayo. Pero kakaiba po ang kinikilos niya, parang hindi po siya mapakali. Pabalik-balik po ang lakad niya, tapos ay biglang tumakbo palayo pabalik sa maisan. Napakabilis po na tila patalon po ang takbo niya. Sa una, akala ko po ay caretaker namin yon pero hindi po pala. Naisip ko na baka pagod lang ako, kaya kung ano-ano na ang nakikita ko, kaya hindi ko na rin po binigyan iyon ng pansin. Kinabukasan po, nung umagang iyon, dala ko po ang bisikleta. Ito ang simula ng paglibot ko sa lugar na ito matapos sa bahay. Pero bago pa ako makalayo sa bahay, napansin ko ang isang mailbox na hindi ko napansin kahapon. Ang mailbox po ay old style na. At dahil wala pong signal dito, sinabi ko pa na why not to try ang makalumang mailbox. Sabay pinaglaruan ko ang tila nakausling flag nito na pinaikot-ikot ko. Pero napansin ko na tila may pulang likido na lumabas mula sa mailbox. Kasunod noon ang masangsang na amoy na parang isang patay. Inamoy-amoy ko ito at parang amoy kalawang kahit kulay pula. At madali kong binuksan ng mailbox at sa natagpuan ko, agad akong napayuko at nagsuka nang natagpuan ko sa loob ang isang kawawang patay na ibon na wakwak ang laman loob na nagkalat sa loob ng mailbox. Kasama pa po nun ang isang kapirasong papel na bahagyang nabahiran po ng dugo at may nakasulat na gamit ang dugo. Ang nakasulat po dito, "Regalo ko ito, sana ay nagustuhan mo." At may smiley face pa na nakadrawing. Inisip ko po sa mga oras na iyon na maaaring pinagtitripan lang ako ng mga bata po dito. At habang tinitignan ko ang paligid ko na baka may tao, ngunit wala naman. Pero nakaramdam ako na parang may tumitingin po sa akin. Pero dinedma ko na lang dahil ayoko ng feeling na nababahala o natatakot na gawa lamang ng isang malikot na imahinasyon. Kaya po, Sir Jay, ang ginawa ko ay nilinis ko na lang ang mailbox, matapos ay inilibing ko po ang kawawang ibon. Dahil po sa nangyari ay hindi na natuloy ang pamamasyal ko dahil maghapon ba naman sa isipan ko ang pangyayaring iyon. Nainis po talaga ako, Sir Jay, at nasabi ko pa na makita ko lang kung sino ang nagtrip sa akin ng ganoon ay humanda siya. Saglit akong napatayo sa kinauupuan ko sa sofa dahil maghapon akong nakanganga
At dahil ayoko sa lahat na pinagtitripan ako dahil ako lang ang nantitrip sa amin. Doon po yun sa lugar namin sa syudad. Bully type ako minsan pero marunong din akong maawa. Pero sino kaya ang naglakas ng loob ng gumawa sa akin ng ganoon? At natigilan ako nang nakaramdam ako ng mabalahibo sa paanan ko nang tumingin po ako sa baba. Nakita ko na may pusa na umiikot sa paanan ko at bigla po akong nagulat. Napangiti po ako, Sir Jay, sa pusa at pinakain ko ito. At nagtataka ako na may umaaligid pala na pusa dito na kulay abo siya at berde ang mga mata. Matapos nun ay pinalabas ko sa bahay. Sinabi ko pa sa pusa na hindi ka pwede dito, baka may maghanap sa iyo. Matapos noon ay umalis na po ang pusa habang nag-iingay ito palayo. Nang dahil po sa pusa ay nakalimutan ko na ang mga nangyaring kakaiba kaninang umaga at ang akala ko ay doon na nagtatapos iyon. Pero kinabukasan, isang umagang iyon na parang nagising ako sa isang bangungot. Nagsimula nang kalimutan ko ang lahat ng napansin ko na kakaiba sa mailbox. Nakita ko na muli itong nababahira ng dugo. Nanginginig ako sa kaba at naglakas loob ako na buksan muli ito at tingnan kung ano ang nakalagay. Nagulat po ako nang nakita ko ang bangkay ng isang pusa na pilit isiniksik ito sa isang mailbox. Wakwak po ang katawan nito at nagkalat sa loob ang mga laman loob niya. Lalo po akong nangilabot nang napansin ko na ito ang pusa na umaaligid sa bahay ko kahapon. Kasama nito ang isang sulat muli na may drawing na smiley face at ang nakasulat ay para sa'yo. At this time, Sir Jay, ay nakaramdam ako ng inis. Nilukot ko ang papel pabilog at saka itinapon sa basurahan. Kasabay noon ay inilibing ko ang labi ng kawawang pusa. Matapos nun ay pumasok na lang sa isip ko na sino kaya ang may kagagawa ng kalokohan na ito at hindi ako natutuwa. Lalo't hindi ko palalagpasin kung sino ang may gawa. Kaya naman po inaabangan ko yung gabing iyon bandang 8:30 PM at sumilip ako mula sa bintana ko. Pero wala ni isang anino ang nakita ko. At pagpatak ng 12 AM ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Kaya nang paggising ko ay hindi ko na nakita kung sino siya. Kaya muli ay inilagay niya sa mailbox ko ang pusang inilibing ko at nangangamoy na ito. At may isang sulat muli sa kapirasong papel. At this time, ang smiley face ay sumimangot na. At ang nakasulat ay hindi mo ba nagustuhan? Matapos ko pong basahin, Sir Jay, ay sabay kong tinapon ang papel. Kaya naman, lumingon na ako sa paligid ko na baka may tao pero wala po talaga. At talagang nagalit na ako. Nilinis ko ang mailbox ko ulit at inilibing ko muli ang kawawang pusa. Pero this time, sa ibang lugar na malayo konti sa maisan para hindi niya mahanap. At sinisigurado ko iyon kasabay ang pagbantay 24 oras at wala akong tulog. 2:00 po ng madaling araw. Sinusubukan ko na hindi makatulog o kumurap habang binabantayan ko ang mailbox ko mula sa malayo ay tinatanaw ko ito. Bandang 3:00 po ng madaling araw nang namulat at pilit na tinitigan sa malayo na may tila tao na lumabas sa kadiliman mula sa maisan. Nakayuko po ito na parang nakakuba. Sa una, iniisip ko na parang matandang lalaki ito na uugod-ugod. Pero pansin ko na patalon-talon at napakabilis kumilos habang pumunta siya sa mailbox ko at binuksan niya. Hindi ko po masyado maaninag ang mukha ng misteryosong nilalang o kung tao pa ba ang itsura nito. Nakaramdam ako ng pagtataka imbis na pairalin ko ang takot. Naglakas loob ako na puntahan at sugurin ng taong iyon
para tigilan niya na ang kanyang kabaliwan. At bago ko po siya nilapitan, pinagmasdan ko muna siya kung ano ang gagawin niya. At nang napansin niya na wala na ang pusa sa mailbox ko, umalis ang nilalang na iyon habang lumilingon-lingon sa paligid na tila may hinahanap. Naisip ko sa mga oras na iyon, Sir Jay, na baka ilagay niya ang pusa muli sa mailbox ko. Kaya palihim at patago ko siyang sinundan. Nagulat na lang ako nang nahanap niya ang lugar kung saan ko inilibing ito. Nanginginig na nakaramdam po ako ng takot. Pero nanaig pa rin po ang galit ko. At agad po akong humarap sa kanya. Mula po sa kanyang likuran ay sabay kong tinapat ko ang flashlight ko sa kanya at tumigil siya sa paghuhukay. Sabay pong humarap siya sa akin. Matapos ko pong makita siya ay bigla akong nilamon ng takot. Kaya tumakbo ako palayo sa kanya na tila parang nakasalalay ang buhay ko sa sobrang takot ko. Tumakbo ako nang hindi lumingon sa likod ko. At nang nakarating ako sa bahay ko, lahat ng lagusan palabas ay kinandado ko at sinara kong mabuti ang bintana at mga pintuan. Sabay nagtago ako sa sofa na hinahabol ang hininga ko. Ang nasabi ko na lang ay hindi siya tao. Yun lang ang pumasok sa isip ko at natauhan din ako. Matapos kong madama ang sobrang takot, ang sagot na nakuha ko sa sobrang kuryosidad ko, ang sobrang pinagsisihan ko talaga. Nakita ko siya ng malinaw. May kapayatan, mahaba ang braso at daliri. Punit-punit ang damit at kita po ang kanyang ribs. Sa payat niya at ang kanyang binti ay parang binti ng isang palaka. At ang itsura niya ay may kalakihan ng ulo at walang buhok at lubog masyado ang mga mata na may itim na bilog sa ilalim nito. Kulubot ang balat sa buong muka. Wala siyang ilong at tanging dalawang butas na maliit lang. At may ngiti siya na abot hanggang tenga na halos sinakop na ang kalahati ng kanyang muka. At parang nalaslas kaya para siyang nakangiti tignan. At habang nagtago ako sa mga oras na yon, hindi pa rin mabura sa isip ko ang nakita kong nilalang. Kaya maya-maya lang ay nakarinig ako ng yabag ng paa. Kasabay noon ng masakit at nakakabasag tenga na ingay na tila kiskis ng matatalas na bagay na tumunog sa dingding mula sa labas ng bahay ko. Nang napasilip ako bahagya, nakita ko ang anino nito mula sa bintana kong nakasara na naglalakad papunta sa pintuan ko. Sabay ang masakit sa tenga na tunog na ginagawa niya. Nang nakarating na siya sa pintuan ko, kinalampag niya ito ng kinalampag na tila nagpupumilit na buksan. Sinara ko lang ang mga tenga ko habang hawak ko ang isang baseball bat ko, habang iniisip ko na sana ay matapos na itong bangungot ko. Sa buhay ko ay ngayon lang po ako nakaramdam ng sobrang takot, Sir Jay. Dahil kahit kailan ay hindi ako naniniwala sa mga paranormal. Pero ngayon, isang kagimbal-gimbal na pangyayari na pinapanalangin ko na matapos na. Inaabangan ko na lang na tumigil siya at antayin ang liwanag. Bandang alas 5 ng umaga ay bigla nang nawala ang ingay at kasama na rin ang pagkawala ng presensya niya sa paligid. Kasunod doon ng unting-unting lumiwanag ang paligid ng umagang iyon. Matapos po nun ay napabuntong hininga ako at nahimasmasan ako. At nang lumabas ako ng bahay ay sumilip muna ako at habang sinusuri ko din ang buong paligid. Nakaramdam ako ng pagiging ligtas at nagulat ako sa nakita ko sa dingding ng labas ng bahay ko na puro dugo at may mga tila kalmot na mahahabang linya. Kaya kahit pang-apat na araw lang ako sa bahay bakasyonan ko sa aking pananatili, nag-decide na rin akong umalis dahil hindi ko nakakayari ng mga pangyayari na ito. Hindi ko na kayang tagalan pa lalo't nakasalalay na ang buhay ko sa susunod na araw.
Kaya ito na lang ang paraan para matapos na ito. Umuwi na ako sa talagang bahay namin sa syudad at kalimutan na ang masalimuot na pangyayari pagka-uwi ko at nakahinga ako ng maluwag sa wakas dahil ligtas na po ako. Pero nadatnan ko na wala pa ang mga magulang ko sa bahay dahil muntik ko nang makalimutan na nag-out of town pala sila. Tumawag po ako sa kanila na umuwi na ako at hindi ko rin sinabi ang bangungot ko sa probinsya dahil ayaw ko silang mag-alala ng husto, kaya po ay nagsinungaling ako. Sinabi ko na lang na napaka-boring sa probinsya at ang sabi naman nila ay next week pa sila o sa susunod na linggo pa sila makakauwi. Kaya ito na naman ako, mag-isa na naman. Pero bakit pa rin ako makakaramdam ng pagkabahala? Ang bahay ko na ito at imposible na yun dahil malayo na ako sa kanya. 2 araw na naging normal ang pamumuhay ko sa bahay ko. Ngunit isang gabi, habang nanonood po ako ng TV, bandang 12:00 po ng gabi, nakadinig ako ng doorbell sa main door. Pero tinatamad po akong umalis sa kinauupuan ko. Napapaisip ako kung sino kaya ang magdo-doorbell sa ganong oras na. At nang nakalapit ako sa pintuan at agad kong binuksan pero wala namang tao. Sabay lingon ko po sa paligid pero wala po talaga. Nakakairita kaya nang isasarado ko na ang pintuan. May naramdaman ako na natapakan at nakita ko ang kapirasong papel sa paanan ko sa may doormat ko. At pinulot ko ang isang blankong sobre ng envelope at walang return address pero malinaw na nakasulat ang aking address. Binuksan ko ito at nang nakita ko ay nabitawan ko ang sulat sa sobrang takot ko dahil nagtaasan po ang balahibo ko. Ang nakasulat po doon, "Bakit hindi mo gusto? Bakit mo to ginagawa sa akin? Ginalit mo ako." Kasama pa noon ang drawing na sad face na baliko-baliko ang linya na tila galit at nakaprint na tila dugo. Sinara ko po agad ang main door at nilock sa sobrang kaba at takot. Pero nang lumingon ako at susubukan kong kumalma at huminahon at isipin po ang gagawin, siya namang biglang patay ng lahat ng ilaw sa buong kabahayan. Nagsisimula na ako magpanik, Sir Jay, pero iniisip ko na maghanap ng liwanag. Mabuti na lang ay naibulsa ko ang cellphone ko kaya ito po ang nagsilbing flashlight ko. Kakapakapang maaninag ng ilaw ng cellphone ko ang madadaanan ko. Papunta po ako sa sofa noon habang ang dingding ang nagsisilbing alalay sa akin papunta doon. Pero nang nakarating ako, naramdaman ko na tila nagiging magaspang ang dingding. Napansin ko na kaya pala magaspang dahil nagasgasan na ito na tila matalas na bagay na gumuhit dito ng isang linya sa dingding na parang isang kalmot. Kaya nang nasa pintuan ako ng living room, hindi pa ako nakakapasok. Sinubukan ko ang switch ng ilaw pero hindi talaga gumana at naaninag ko na tila may isang bagay na nakaupo sa sofa ko. Nang inilawan ko ay nagimbal ako sa nakita ko, sabay nagtakip ako ng ilong ko at bibig dahil po nakakasuka. Nakita ko po ang kalunos-lunos na bangkay ng aso at pusa sa may sofa na parang tao na pinaupo at nagkalat sa paligid ang dugo sa dingding at pati ang lamang loob nila. Labas at kalat-kalat ang mga ito habang iniilawan ko ang buong kwarto ko. Gumulat sa akin sa gilid ko ang nilalang na iyon na nakangiti at tumingin sa akin at hawak ang bangkay ng isang hayop. Napaatras po ako at tumakbo. Paakyat sa hagdan po namin ay napunta ako sa kwarto ko. Wala na akong matatakasan pero naisip ko lang ang isang paraan. Binasag ko po ang bintana at habang tumingin ako sa baba, narinig ko na papalapit na siya sa akin. Kaya po tumalon ako sa bintana at bahagya po akong nasugatan sa braso ko
mula po sa aking pagbagsak sa halamanan. Dumaan po ako sa likod bahay sa may garahe at dali-daling sumakay sa kotse ko at agad na in-start po ang makina. Binangga ko ang harang pati po ang gate at matapos ko pong humarurot, nakita ko sa hindi kalayuan. Nakita ko siya na hinahabol ako. Kaya naman po Sir Jay ay binilesan ko po ang pagmamaneho. Naabutan niya ako sa bilis niya at pumaibabaw po siya sa kotse ko at kumalampag nang nakita ko ang mukha niya sa likod ng salamin. Sabay pong umakyat siya pataas at pinaliko ko ang pagmamaneho at sinubukan na paalisin po siya. Pero matigas po siyang nakakapit. Matapos iyon ay tinusok niya ng mahaba niyang kuko ang bubungan ng kotse ko na muntik na akong matamaan. Buti na lang po ay nakailag ako. Habang naglulumaban ako, nakita ko ang pag-asa na may isang maliit na subway na madadaanan ko. Inisip ko na matatamaan siya at sa wakas ay umubra po ang plano ko na ibunggo siya sa pader ng subway dahil halos sakto at kasya lang ito sa mga dumaraang sasakyan. Nakita ko siya sa likuran ko gamit po ang salamin sa may side mirror. Nabulagta po ang nilalang pero hindi na ako huminto at tuloy pa rin ang pagmamaneho ko at nahimasmasan po ako matapos muling lumiwanag at hindi ko na natatanaw sa malayo ang nilalang na iyon. Nagpunta po ako sa ospital matapos nun dahil na-dislocate po ang aking kanang braso at habang iniimbestigahan ang mga pangyayari na hindi maipaliwanag at nabalitaan din ng mga magulang ko ang nangyari kaya sa susunod na araw ay makakauwi sila agad sa sobra pong pag-aalala. Tinawagan ko po ang magulang ko at sinabi kong sa hotel muna ako tutuloy habang inaayos pa ang gulo sa bahay. Sa phone booth ng ospital po ako nakitawag dahil nalobat na po ang cellphone ko. Kaya nang papunta na ako sa hotel na tutuluyan ko pansamantala ay nakahinga na din ako ng maluwag. Sa wakas, natapos na ang bangungot na iyon. Sabay pong hiniga ko ang pagod kong katawan sa malambot na kama at biglang may nag-doorbell po. Pinilit ko pong bumangon at tumayo habang iniinda ang sakit sa braso ko na nakabenda. Nagtanong po ako kung sino yan at sumagot naman ito na housekeeping daw. Pinapasok ko po siya Sir Jay at nagsimula ng naglinis at tinignan kung ano ang kulang na kailangan ko. Bago rin po siya umalis ng aking kwarto ay may inabot siya sa akin at sinabing meron daw akong sulat. Sinabi niya na nakita daw niya ito sa harap ng pintuan ko. Umalis na ang housekeeping at isinarado ko na ang pintuan ng kwarto at naalala ko ang pamilyar na sulat. Walang return address at malinis at ang tanging address ng hotel na tinutuluyan ko ang nakalagay doon. Nanginginig at kaba ang namumuo sa akin. Agad kong binuksan kahit may takot na dumarating sa akin. Sa sulat ay may smiley face na nakaprint na dugo ang kapirasong papel sa loob nito at ang nakasulat ay sinusundan pa rin kita. Isang gabi Sir Jay, pauwi kami ng nanay ko galing event ng school namin. Naalala ko bandang 10 PM na po ng gabi yon nung nakadating kami sa village namin. Sa katabing bahay namin, nakikita ko sa malayo na may taong nakatayo. Dati po pag alas 10 ng gabi ay wala nang nakatambay sa labas po ng village. Tuloy lang po ang paglalakad namin ng nanay ko. Habang papalapit kami sa bahay, nakita ko po yung detalye ng taong nakatayo. Babae po siya na nakaitim at nakabalot ng itim na belo. Nagkatitigan kami ng babae na nakaitim habang tuloy lang kami ni nanay ko sa paglalakad. Pagpasok namin ng nanay ko po sa bahay, ang una kong tanong, "Ma, bakit may taong nakaitim sa labas sa katabing bahay?" Ang sagot lang po ng nanay ko,
ay wala lang doon, baka may pinuntahan lang din. Ako naman ay nagtataka pa din kung bakit may tao pa din sa labas at nakasuot ng belong kulay itim. Pero hindi na uli ako nagtanong pa kay nanay. College student na ako at lumipat kami ng bahay, pero nandun pa din kami sa parehong village. Yung dating bahay na katabi namin sa amin ay pinagkatiwala po. Dahil yung may-ari po ng bahay ay nag-ibang bansa, nasa amin po yung susi ng bahay nila. At kapag kailangan namin maglinis ay binubuksan po namin yung gate. Isang araw, pumunta sa amin yung tagalinis ng bahay. Nadinig ko sila ng nanay ko na nag-uusap. Sabi ng tagalinis, lagi daw may nagpaparamdam sa loob ng bahay. Lagi daw may naglalakad sa taas. Hindi na lang daw niya sinasabi sa amin. At itong huling linis daw niya, yung pinakamalala niyang karanasan, dahil may babae daw na nakatayo sa may hagdan. Kumaripas daw siya ng takbo at hindi na nailak ng maayos yung bahay. Kaya naman nagpaalam siya sa nanay ko na hindi na siya maglilinis ng bahay at sinabihan kami na kung po pwede kami na lang daw ang maglak ng bahay. Sa parehong araw, nung pumunta sa amin yung tagapaglinis ng bahay, nagpasama ang nanay ko sa bahay ng dati naming kapitbahay para ilak ng maayos yung bahay. Wala namang kakaiba sa bahay. Sinara nila ng maayos sa mga pintuan at nag-double check sa mga kwarto. Lahat naman daw ay normal naman at umuwi kami agad pagkalakpo ng gate. Wala na akong nadinig ulit tungkol sa bahay na yon after ng ganoong pangyayari. Makatapos po ang ilang taon, ginawa pong for rent yung bahay o ginawang paupahan. Yung unang pamilya na nagrenta doon ay umalis din agad. Nung ibinalik po sa amin yung susi, meron nga daw nagpaparamdam at lagi daw mabigat ang pakiramdam nila doon sa bahay. At after ng pamilya na yon ay may sumunod pang nagrenta na mag-ina lang. Nasa grade school lang yung bata. Hindi din sila nagtagal sa bahay na yon. Ang kwento naman sa amin ng nanay nung bata, nung isang gabi daw, paakyat na yung anak niya para matulog sa kwarto. Pero tumigil daw yung bata at sinabi sa nanay niya na may nakaharang daw na babae sa may hagdan. Ngayon po ay naisip ko lahat ng mga nangyari sa bahay na yon. Tinanong ko ang nanay ko kagabi lang. Ang tanong ko sa kanya, "Ama, naaalala mo ba noon nung galing tayo sa eskwelahan ko dati? May nakita akong batang babae na nakaitim na belo. Nakita mo din ba yun o ako lang?" Ang sagot naman po ng nanay ko, hindi daw niya nakita yung babae at walang tao nung oras na yon. Nung gabi daw na yon ay natakot siya sa tanong ko at hindi na lang daw niya pinahalata para pareho daw kaming hindi matakot. Hanggang ngayon, Sir Jay, pag daw naaalala niya yung tanong ko ay kinikilabutan pa din siya. Kakalipat lang po namin sa Cavite at marami po akong nakilala dito. Isa po kasi ang Cavite sa pinakalumang lungsod sa Pilipinas at nandito din yung mga lumang gusali at bahay na hanggang ngayon ay hindi pa natitinag ng panahon. May mga nakilala ako at nakakwentuhan na din at nabuksan nga namin yung tungkol sa mga nakakatakot na karanasan. Isa dito ang isang nanay na nakausap ko tungkol sa bahay na kamag-anak niya sa Silang, Cavite. Hindi daw talaga sa kanila ang bahay pero nabili ito ng isang kamag-anak nila sa murang halaga, pero luma na din talaga ito. Sabi niya, noong bata daw siya ay malakas daw talaga ang third eye niya at sa nasabing bahay ay may katabi itong balon. Naniniwala din sila na panahon pa ng Hapon na itayo ang bahay na ito. Sa balon daw
Pag sinilip mo ang loob nito ay may makikita kang mga upuan na magkakapatong sa ibaba. Napuntahan daw ito ng kanyang mga kamag-anak at mga lumang upuan lang ang meron doon. Isang gabi daw, habang naglalakad siya para pumasok sa bahay, ay napatingin siya sa balon. Dito daw ay nakita niya na may babaeng nakatayo sa gilid ng balon at nakatingin lamang sa loob nito. Medyo napatigil siya dahil madilim na at sa nakita niya ay hindi daw umaapak sa lupa ang mga paa nito. Naniniwala din daw ang mga kamag-anak niya na nanay ito ng bata na nakikitang tumatakbo sa may garden nila. Pero magmula daw nang nakita niya ang babaeng iyon, hindi na daw niya binalak pang lingunin ng balon. Ang mga kapitbahay naman daw nila ay nagsasabing minsan daw ay may nadidinig silang parang may naguhulog ng mga bato o mabigat na bagay mula sa direksyon ng balon. Pero hindi nila ito napatunayan dahil sila ay wala namang nadidinig kahit nasa property nila ito. Istorya Tagalog Horror Stories.